Nung time na pinag-uusapan ang tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, bilib na bilib ako kay Boying Mulmul eh. Visit ko talaga pandesal. Bilib ako dun eh. Bilib pa rin naman ako sa kanya. Pero kapag ka naririnig ko siya, tungkol doon sa pinagtatanggol niya kung paano kinidnap si Tatay Digong, nabubwisit ba ako? Grabe yung nangyari na yan. Ang daming personalidad ang nasira, ang kredibilidad. Tapos, kitang-kita mo na they were lying. Pero still, pinaninindigan pa rin nila yung kasinungalingan nila. Meron silang tinatawag na executive session. Sa YouTube mapapanood yon. Google nyo lang. Tapos, pag nadinig mo sila, ang ganda ng kanilang reasonings. Ang ganda ng pag-uusap nila. Ang galing nila sa mga pagbibigay ng katwiran do sa mga usapin. Pero, nung nakaupo sila sa Senado, kaharap si Amy Marcos, nakakabwisit sila. Kasi kitang-kita mo na, they were lying. Tapos pinagtatakpan nilang pilit yung mastermind. Ang mastermind, babayi. Tapos pinag-uusapan nila yung darating na eleksyon. Dun sa sinasabi nilang nasa ano ba yun? Yung posibleng manalo. Dalawa lang yung pumasok na PDP laban. Si Bongo saka si Senator Bato. Wala na. Ay nako. Kaya kayong mga botante, huwag kayong kakalma. Huwag kayong pakakasiguro. Kung ang iboboto nyo ay PBBM team o PRRD team o FPRRD team, magbantay kayo. Ang susi niyan, yung COMELEC. Pagka syunga kayo at kayo natutulog sa pansitan, baka matayo kayo. Di ba? Kasi sa totoo lang, yung mga magnanakaw, dilat yan. 24/7 times 12 months times 10 years. Nanggagapang sila. Yung sinasabi ng iba na iboboto kita, naniniwala ba kayo doon? Magba-black voting yan. Ano yung black voting? Ganito yun. Yung black voting, iba-black nila lahat. Ay, boboto lang nila yung pamilya nila. Totoo yun. May nakausap nga ako Nung ba umuwi ako ng Philippines, sabi niya, tita, sabi niya, akala ko nga mananalo ako nun Kasi maraming nangako sa akin
Tapos sabi ko sa kanya, "Shh, huwag kang naniniwala sa pangako. Ang pinakamaganda mong gawin, yung mga nangangako sa'yo, bantayan mo." Kasi, pag nalingat ka, at may lumapit dyan, at nabulungan yan, ay ala ka ng pag-asa doon, sabi ko. Tapos, yung sinasabi nilang iboboto ka, yung black voting, halimbawa, 8 kayo, o 10, o 12. Pag sinabi nilang yung 12 na yun, iboboto nila, huwag ka naniniwala doon. Huwag ka naniniwala doon. Alam mo kung bakit? Kasi, pagka yung 12 na yun ay ibonoto nila, tapos yung iba hindi ibinoto yung 12 na yun, at ang ibinoto lang yung kaanak nila, sabi ko, yun ang problema. Kaya mapapansin mo, bakit mas maraming nangako sa'yo, sa kanya ay kokonti, nanalo siya kaysa sa'yo. Kasi nga, ganun talaga. Malaki ang tsansa mo o tsansa ng iba na manalo, lalo kung kilala sila at yung kalaban ay hindi kilala. Nagigets nyo ba yung sulsul ko? Yun lang naman ang magagawa ko, manulsol. Ngayon, kung kayo susunod sa sulsul ko, malay nyo, manalo nga kayo. Hindi, nagbibiro lang ako. Natutuwa lang ako at nagtataka. Kasi, sa dami ng nakikita ko, na gustong gusto si BP Sara at gustong mabago ang Pilipinas, bakit doon sa mga survey nila, si Bongo lang at saka si Bato pumapasok? Nakakagulat lang, di ba? Lakas ang fighting spirit ng bawat isa, no? Pero ang maganda dyan, huwag kayong hihiwalay sa anino ni BP Sara. Kasi malakas ang ang attraction ng kay BP Sara. Totoo 'yun. Kasi si BP Sara, siya yung pinakikinggan ng maraming tao. Yung mga nagsasalita. Hindi lang din nila mabitawan si Bongo tsaka si Bato, malakas talaga di ba? Pero sa totoo lang, pagkatapos ng botohan na yan, at nanalo yung kabilang panig na kalaban ng PDP laban, ay kabahan kayo. Kasi, nakatulog kayo. Peace.